Sister, no? Sister Rodelia, Sister Lubian, and Sister Ariana. I know what a Savior He is. No? So, dito tayo, no? Meron lamang tayong 4 na pointers. So, tayo po ay tatayo. Hilingan ko po kayo magsitayo. Dito tayo sa 1 Timothy chapter 1, verse number 15. At dito tayo sa Luke chapter 2, verse 11. Dalawang verses po ito, no, na ating babasahin. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 15 saka sa Luke 2 verse 11. Okay, doon muna tayo sa una sa 1 Timothy chapter 1 verse number 2 verse number 1 sorry, chapter 1 verse 15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Then, tatalon tayo sa Luke chapter 2, verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay, 1 Timothy chapter 1, verse 15. Nandiyan na po kayo, say Amen. Amen. Basahin natin ng 1 Timothy chapter 1, verse 15. Ready, begin. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Amen? Then talon tayo doon sa ating isa pang text. Luke 2, verse number 11. Amen. Luke chapter 2, verse number 11. Luke chapter 2, verse number 11. Okay, nandiyan po kayo, say Amen. Amen. Luke chapter 2, verse 11, ready, begin. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ay po'y manalangin. Mapagpalang Diyos ang banal na sa langit. Salamat po, Panginoon, sa aming pag-aaralan, Panginoon. Malaman po namin kung sino kayo bilang aming sariling tagapagligtas. Kami po ay naligtas dahil sa inyo, Panginoong Jesucristo, sapagkat kayo ang tagapagligtas. Sinabi po dito sa Luke chapter 2, verse 11, as Savior. Thank you, Lord, sa aming matututunan. Salamat po, Diyos, Banal na Espiritu. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ikaw ang siyang magbigay sa amin ng wisdom and knowledge and understanding, Panginoon. At maging ikaw ang magturo sa amin, Panginoon, sapagkat ikaw ang tagapagturo ng mga Bible believers na kadahilan po namin. Lapit po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Take your seat, mga kapatid. I know what a Savior is. Alam natin kung sino ang ating tagapagligtas. Marami pong nagsasabi, alam nila ang kanilang tagapagligtas, pero pagkadating sa kaligtasan, sablay. No? Pag tinanong mo kung saan pupunta, hindi alam kung saan tutungo ang kanyang kaluluwa pag siya'y namatay. Pero salamat tayo bilang dito, mga Bible believers sa Faith Family, FDC Faith Baptist Church, we are saved, no? We have assurance of eternal salvation. So thank God, meron po tayong Savior, no? So makita po natin na tayo bilang mga sinners saved by grace, we are Christian saved by grace. Makita po natin yung tagapagligtas natin kung sino siya sa ating buhay at kung anong ginagawa niya sa iyo at sa akin bilang ating tagapagligtas, no? Kung inyong babasahin dito sa ating binasa, 1 Timothy, sa ating text, mapapansin po natin, sabi po yan, verse number 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation. No? Pansinin niyo po yung word dyan, faithful saying, matapat na sinabi, and worthy of all acceptation. No? Kailangan i-accept natin yon na siya po. Dito sabi sa verse na sumunod that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. No?
na pinapakita ni Apostol Paul na siya yung chief sa lahat ng mga makasalanan. Siya po yung pinakamakasalanan. Pero salamat, siya ay sinner saved by grace. At ganun din po tayo. No? Pinapakita po niya dito na siya ay makasalanan. Pero salamat, sabi dito, sinabi niya, faithful saying and worthy of all acceptation, tinanggap niya buong puso that Christ Jesus ay narito para iligtas ang mga makasalanan katulad niya at katulad ko at katulad natin, katulad mo. No? Mapapansin po natin yan sa binasa po natin sa verse number 15. At doon sa Luke chapter 2 verse 11, yung Savior, nasabi po yun, no? Balikan natin sa John, sa Luke. Merong tagapagligtas na hindi kinikilala ng tao na siya ang tagapagligtas. Katulad po ng iglesia ni Manalo, hindi po kinikilala nilang tagapagligtas si Jesucristo, pero dito sinabi, verse number 11, no? A Savior. At tinukoy kung sino yung Savior na yun, which is Christ the Lord. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Lord? Lord is God. The deity. Pag sinabing Lord, yun yung deity, kaya nga tinatawag siya Lord Jesus Christ. Trinity ang pinapakita doon. Yung Lord, the deity. Yung pagiging Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Yung Jesus, yun yung tinatawag na appointed Son of God. No, siya yung Messiah. At yung Christ, yun yung tinatawag na Christos o yung Holy Spirit. Kaya makikita nyo yung Trinity nandun. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero tinawag po na yung God, yung word na Lord is tinawag pong God. Kaya makikita nyo po ang Trinity doon sa Lord Jesus Christ. No? Kaya yung si Apostol Apostol Thomas, nung siya po ay pangalawang beses na umatin para makita niya ang Panginoon Jesucristo kung totoong siya ay nabuhay sa mga patay, sinabi ni Apostol Tomas, nung nakita niya ang Panginoon, at sinabi ni Tomas, my Lord and my God. No? So, mayroong word na my Lord and my God. No? Meaning siya po yung God. Tinawag po siyang Panginoon at Diyos ni Tomas, si Jesus Christ. So, pinapakita niya mga kapatid, no? I know what a Savior is. How about you? No, si Tomas, si Paul, lahat ng mga Bible character na mga na kay Kristo, they know what a Savior. No? Siya po ay tinawag na Jesus Christ. Kaya sabi, Christ the Savior. Christ, no? A Savior, sabi niya sa Luke chapter 2, verse number 11, a Savior which is Christ the Lord. So yung Savior na sinabi ni Tomas na siya yung Lord, sinabi ng mga Bible character katulad dito, no? Si Luke, sinabi rin po na siya ay Savior which is Christ the Lord. At marami pa po si Paul, no? Kung inyong mapapansin doon sa ating binasa sa 1 Corinthians, dito tayo sa 1 Corinthians chapter 1. No, ito rin yung napag-aralan namin nung prayer meeting. Sa book of Corinthians na po tayo. Pasinin niyo po dito sa verse number chapter 1 hanggang chapter 10. Chapter 1, verse 1 down to verse number 10. Kung inyo mapapansin, palaging may Panginoon dyan. Except sa verse number 5. Pansinin niyo po sa chapter 1 ng 1 Corinthians chapter 1, verse 1 to 10, meron pong Panginoon sa bawat verses. Okay, verse 1, Paul called to be an apostle of Jesus Christ. No, nakakita niyo po, Jesus Christ.
through the will of God and sustenance our brother. Verse 2, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, may Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, inulit our Lord. Amen? Both theirs and ours. No? Kasi yung theirs and ours sa mga iba't ibang lugar. Meron dito at meron sa ibang lugar, sa iba't ibang mga local churches. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Ito yung tinutukoy ko sa inyo, Lord Jesus Christ. No? Buo yung Trinity dyan, Lord Jesus Christ. Okay? I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Talon tayo sa verse 6, kasi sa verse number 5, wala siya. Even as the testimony of Christ, pansinin nyo, may Christ sa verse 6, was confirming you. Verse 7, meron ulit. So that he come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Nakita niyo po, Lord Jesus Christ. Okay? Verse 8, who shall also confirm you unto the end, that ye might be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. And verse 10, God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. No? And the last, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Why? Bakit po natin nakita yung mga pangalan dito? Lord Jesus Christ, Christ, no? Jesus Christ the Lord. So pinapakita dito na nandito yung Savior ni Apostol Paul at ng mga taga-Korinto, kasi yung word dyan, mapapansin nyo, to the saints. No? Dito sa verse number 2, unto the church of God. Yung church of God is a body of Christ. Hindi po siya tinawag na Church of Christ. Wala tayong nakikitang Church of Christ sa Bible, pero meron sinabi, Church of God. Meron tinawag sa Bible, Churches of Christ, pero walang Church of Christ. Napansin niyo po ang Bible, Church of God. Ibig sabihin ng Church of God na yan, yan po yung body of Christ. Mga Kristiyano po yan, kagaya po natin. Okay? So mapapansin nyo, which is at Corinth. To them that are sanctified in Christ, pag sinabing sanctified, mapapansin niyo po, no? Tayo po ay ginawang banal ng Panginoon. Sanctified. Called to be saints. Tayo po yun. So, ina-address po ni Apostol Paul sa mga Kristiyano yung kanyang sulat doon sa mga taga-Korinto na mga Kristiyano. Sabi diyan, with all that in every place call upon the name of the Lord Jesus Christ. So, tumatawag sila sa pangalan ni Yesu Cristo na Panginoon nila at Panginoon natin. Both theirs and ours. No? Both theirs and ours. No? Ibig sabihin, hindi lamang po yung taga-Korinto ang may Panginoong Yesu Cristo. Hello? Amen. Pati tayo dito sa FBC Marikina. Amen. Ours. Theirs. Kapansin niyo po? Theirs. Ibig sabihin, yung panahon nila, ang naging Panginoong tagapagligtas nila, ang Savior nila, ng mga taga-Korinto, sa panguna po ni Apostol Paul, walang iba ang Panginoong Kristo. At dito sa panahon natin, ours ngayon, sa panahon natin, time period natin, ay hindi po nagbabago, ganun dito po ang Panginoon natin. Si Jesus Christ pa rin, Lord Jesus Christ. No? So, yung kanilang sinasamba at ating sinasamba, yung kanilang Savior at ang ating Savior, yung kanilang tagapagligtas at ating tagapagligtas, iisa lang. Theirs and ours. Amen. Theirs and ours. No? Yung mga local churches ng mga nauna, Lord Jesus Christ sila, ganun din tayo sa panahon natin, ours. Lord Jesus din. Amen? So, ganun po. Makikita natin, we know what a Savior He is. Do you know what the Savior you have?
Kilala mo ba ang tagapagligtas mo? Sila kilala po nila ang tagapagligtas nila, Lord Jesus Christ. Tayo, kilala ba natin ang tagapagligtas natin? Totoo bang kilala natin siya? So, meron tayong 4 na punto. So, point number 1, the reality of the Savior. No? Maging realidad na ating buhay Kristiyano, no? Meron yung reality, no? Malaman natin na tayo may tagapagligtas, no? Buksan natin sa ating text, Luke 2:11. Balik tayo dyan sa Luke chapter 2, verse 11. The reality of the Savior. Point number 1 is, He is the promised Savior. No? Bakit po? Born in the city of David, authorized by God to save you and me. Pero authorized po ang ating Panginoon sa Kristo, no? Ibinanak po siya sa Bethlehem, sa city of David, na binigyan ng authorized ng Diyos Ama na magligtas sa sangkatauhan. Kaya sinabi niya sa Luke chapter 2, mga kapatid, siya ang Savior. Wala nang ibang sinulat ang King James Bible na tagapagligtas, kundi si Yesu Cristo lang. Wala kayong makikita dito na si Allah. Wala kayong makikita dito na si Kibuloy. Wala tayong makikita dito na ang Pope. Ang sinabi ng Bible lamang ng King James ay si Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. Siya ang Savior. Jesus Christ the Lord, ang sabi. No? Jesus Christ the Lord. So, I know what a Savior He is. The reality of the Savior, He is the promised Savior. No? Siya yung sinabi ng Bible na pangako na siya yung tagapagligtas. Born in the city of David. No? So, sabi diyan sa verse number 11, na mapapansin po natin, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Christ the Lord. No? He is the promised Savior. Not only that, He is the only Savior. No? Kaya makikita po natin si John 14 verse number 6. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. We know Him. No? We know Him because He is our Savior. You know Him also because He is your Savior. No? So makita po natin, kailangan po natin makilala, alamin kung sino yung ating tagapagligtas. At makikita po natin yan sa Acts chapter 4:12. Sabi, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. No? Savior. Walang iba ang ating tagapagligtas. Kaya nga po, pagka tayo nangangaral, ano ang pinapakilala natin? Yung tagapagligtas. Yung nagligtas sa iyo at sa akin. Siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay sa mga patay. Patunay na siya ay Diyos. Siya lang po nakagawa nun. Wala na pong iba. Wala nang higit pa sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago para sa iyo at para sa akin. Binigyan tayo ng pag-asa na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Amen? He is the promised Savior na sinabi dito sa Luke chapter 2 verse 11. No? Kung inyo mapapansin po yan, ay pinapakita dito sa Luke chapter 2 verse 11 sa panahon po sa Psalms, no? Siya rin po ang nakaprophesy na siya po ay magkakaroon po siya sa lineage ni David na tagapagligtas, si Jesus Christ, no? Na pinapakita po sa Psalm. He is the only Savior, no other name under heaven. Sinabi po diyan, given among men whereby we must be saved, sa Acts chapter 4 verse 12. Sabi po natin, Acts chapter 4 verse 12. So, we must know what a Savior is. Kailangan po natin makilala yung ating tagapagligtas. We must know, you must know what a Savior you have. No? Kailangan po natin yun alam. Kasi maraming Kristiyano,
ayaw ipakilala si Kristo. Iba ang pinapakilala. No? Minsan ang pinapakilala yung pastor. Ay, doon po kami kay pastor. Ano? Pakilala mo si Kristo. Ay, yung amin pong tagapagligtas, si Yesu Cristo doon po sa Faith Baptist Church. Wala. Yung credit muna, ibigay na natin muna sa Panginoon. No? Yung credit, bigay muna natin sa Panginoon, yung credit. Huwag natin ibigay sa tao. No? Kaya pagka nagsabi, huwag niyong ibigay yung pangalan ni Pastor Alan, pangalan ng Panginoon na ibigay niyo. Yung credit, kailangan nasa Panginoon natin. Lagi natin ipiplace yung Panginoon. Amen? Dito sa Faith Baptist, kahit tayo po ay maliit na congregation, pero maganda ang ating pong stand dito, ma-please natin ang Panginoon. Hindi natin ma-please ang tao, kundi ma-please natin ang Panginoon natin na sinasamba natin. Yung tagapagligtas natin. The reality of the Savior. No? He is the promised Savior. He is the only Savior na makikita po natin sa Acts chapter 4 verse number 12. Neither is there salvation in any other. Take note sa sumunod na passage. For there is none other name. Hello? For there is none other name. Yung word na yun, for there is none other name. Walang ibang pangalan. Wala nang ibang pangalan. No? Kaya sabi, under heaven. No? Given among men whereby we must be saved. Ano yung under heaven? Tayo po yung under heaven. Kung inyong mapapansin dyan, yung heaven, hindi plural. Pansinin niyo po, singular. Under heaven, tayo. So, ibig sabihin, walang sino man, sabi niya, for there is none other name, no? Walang sino mang pangalan dito sa under heaven, dito sa mundo natin, sa lupa. Kahit sinong tao dito, walang sino mang pangalan na sukat ikaligtas natin. Nakuha niyo po? Tayo yung under heaven eh. Kaya hindi ka maliligtas kung kani-kanino dito sa lupa. Hindi kay Mary, hindi kay Pope, hindi kay Kibuloy. No? O yung nagkiklaim na sila raw yung Diyos. Kaya under heaven, given among men, whereby we must be saved. So kailangan kilala natin yung Savior natin. We know what a Savior He is. No? That's the reality of ours, of the Savior. Yung realidad na meron tayong tagapagligtas. No? Kailangan po natin, kilala po natin na siya lamang po ang tagapagligtas. He is the only Savior. Hello? Amen. Amen po ba? Amen. Amen? He is the only. Kaya nga yung word na only. Kaya neither is there salvation in any other. For there is none other name. No? There is none other name. Wala nang ibang pangalan dito sa lupa o under heaven na ibinigay upang maligtas ang tao. Wala na po. Kaya pagka nagsabi sila, ako ang appointed son of God, ay nako, huwag kang maniwala. Niloloko ka lang yan. No? Anti-Christ yung mga yan. Kaya pagka nagsabi sila yung Diyos na pinadala ng Panginoon, huwag kang maniwala. Niloloko lang kanyan. Kasi sabi ng Bible, under heaven, no? Walang binigay na pangalan sa ilalim ng lupa. No? Dito sa lupa na to, sa ating mundo, na sukat ikaligtas ng tao. Okay? So makita po natin yan. Hosea 13 verse 4. Basahin po natin. Hosea. Sa Old Testament. Hosea. Hosea chapter ano? Hosea chapter 13. Hosea. Bago mag-Joel. Hosea chapter 13 verse 4. Yet I am the Lord thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no God but me,
For there is no Savior beside Him. Yun, ang ganda po ng bandang muli. Napansin nyo? For there is no Savior beside me. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya kailangan makita po natin wala nang ibang tagapagligtas. We know what a Savior He is. We must know what a Savior is. Kailangan alam natin kung sino yung tagapagligtas natin. Kaya yun po yung pamagat ng ating pinag-aaralan, yung ginawit po ng ating mga kapatid. No? Yung realidad na ikaw at ako mayroong tagapagligtas at alam natin kung sino siya. At wala nang iba bukod sa Kanya. Maliban sa Kanya, sabi, besides me, no? There is no Savior. No Savior beside me. Kaya makikita po natin yun. Kasi siloso ang Panginoon. Ayaw niya na may kahati. Ayaw niya na may kaagaw. No? Hindi naman siya nangaagaw. No? Pero ayaw niya na may kahati. I'm a jealous God, sabi sa Exodus chapter 20. Hindi matanda ko anong chapter yun, pero sabi doon, I'm a jealous God. Siloso ang Diyos. Kung tayo nga, di ba, minsan siloso ang tao. How much more ang Panginoon? Amen? Gusto niya, ikaw at ako sa Kanya lang. Gusto niya tayong lahat sa Kanya lang. Ayaw nga niya tayo na mapunta sa impyerno eh. Ayaw niya rin tayo mapunta kay Satanas eh. Gusto niya, ikaw at ako sa Kanya lang. Siloso ang Diyos. No? Kaya gusto niya, ikaw at ako makasama sa langit, sa Kanya sa langit. The reality of the Savior is the promised Savior. He is the only Savior. He is God in the flesh. He is God in the flesh. Kaya sinabi niya sa John chapter 1 verse 1, usahan po natin. He is God in the flesh. Kala nila, tao lang si Kristo. Tao lang. Yung lang na yun, mga kapatid, yun ang mahirap na ano eh, na mindset ng ibang tao, lang. Nilalang ang Panginoon. Ano pa naging Savior siya kung hindi siya Diyos? Tanungin ko kayo, kung Savior siya, hindi ba siya Diyos? Pansinin niyo po, kaya nga sinabi siya ay Savior. So, ibig sabihin, kung Savior siya, Diyos siya. Wala nga tagapagligtas na tao eh. Pero bakit siya tinawag na Savior? Ang sabi ng Bible, ang linaw po ng Luke chapter 2, verse number 11, Savior. Amen. No? May in-specified siya na pangalan kung sino yung tagapagligtas. Christ the Lord. Tapos sasabihin, tao lang. Kaya mangmang itong mga nagkiklaim na tao lang. No? Hindi marunong. Bio-bio yung mga yan eh. No? May Bible pero hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng Savior. Hindi sa nagmamalaki tayo kasi anong nangyayari ginagawa nila, ang Diyos natin, minamalit nila, ginagawa ng tao ang Panginoong Diyos. Pero sabi ng Bible, Savior siya. At yung word na sinabi diyan, Christ the Lord. Kasi ninyo yung Lord nandun. The deity. Yung Lord, deity yun eh. No? Nakakalungkot po. Kapag ka tinanong mo, pag namatay, hindi alam kung saan tutungo. So, kiniklaim nila sila ay malaking iglesia. Kiniklaim nila sila ay pupunta sa ano sila sa sabi nila sila yung totoong iglesia. Totoong iglesia daw sila. Hindi naman nila alam kung anong ibig sabihin ng iglesia o yung iglesia na tinatawag nila. No? Ang iglesia tinutukoy yung tao, hindi yung building. Tayo yung iglesia. Yung iglesia is assembly of God. Yun yung tinatawag sa Hebrews chapter 10 verse 25. Called out assembly.
Tao yun. Hindi building ang tinutukoy doon. Kaya kailangan mga kapatid, doon sa Assembly of God, merong siyang head of, yun yung tinatawag na cornerstone. Chief cornerstone ang tawag. Walang iba, yung chief natin dito, walang iba, ang Panginoon sa Kristo. Sa chief cornerstone. Okay? So makita po natin dito mga kapatid. So point number 1, the reality of the Savior. He is the promised Savior. He is the only Savior. He is God in the flesh. Manifest in the flesh. John 1:1. Ano po sabi ng John chapter 1? Nag-manifest po siya. Sa John chapter 1, verse number 1. Basahin po natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tingnan niyo po, yung word dyan. Tatlong beses binanggit yung salitang word. At yung word na letter W, capital pare-parehas yung word. No? Capitalize po siya, no? Word. Pansinin niyo yung word na yun na capital, nagkatawan tao yun. God manifest in the flesh. He is God. Tingnan niyo po. Verse number 14. Ang sabi dito sa verse 14, ito na po, nag-incarnate yung word. The Word was Nagkatawang tao. No? Kaya makikita niyo po, doon sa verse 1, no? In the beginning was the Word. Nang pasimula ay ang salita. And the Word was with God. Ang salita ay sa Diyos. And the Word was God. At ang salita ay Diyos. So yung salita na yun, Diyos, yung kaya nga ang salita at ang Diyos, isa lang yan. So makikita niyo po yung verse 14, yung salita, nagkatawang tao. Yung salita, yung word. Talon tayo sa verse 14, and the word, capital W. No? Connect mo yan sa verse 1, yung W na yan, word, was made flesh. Nagkatawan tayo yung salita. And dwelt among us. Nanahan sa atin. Nanahan sa mga tao. Kasi nang nabuhay si Kristo, no? Nanahan siya sa mga tao. Nagkatawang tao siya. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. And we beheld His glory, the glory of the only begotten Son, the only begotten of the Father, full of grace and truth. So makita po natin dito, no, yung salita na nagkatawang tao, ang pangalan niya si Jesus Christ. Ngayon, si Jesus Christ, siya yung salita, at sasabi dito, and the Word is God. Sa verse 1. At ang salita ay Diyos. So, yung salita na yun na nagkatawang tao, Diyos. Ako nyo, si Jesucristo na siya yung salita, siya ay Diyos. Linaw? Mga kapatid, tinagalog lang naman natin yung verse number 1 eh. Word, it was God. Word was God. Ang salita ay Diyos. At yung salita na yun, nagkatawang tao, si Kristo, nagkatawang tao, si Jesucristo ay Diyos. Malinaw po ang Bible. Pinapalago lang po ng mga corrupt mind. No? Yung corrupt na mga nadaya, nalinlang ng mga kulto, ng mga nagtuturo. Okay, point number 1, the reality of the Savior. Number 2, the necessity of the Savior. No? Pansinin niyo po mga kapatid sa Romans 3:23, di ba? Ayan po, madalas po natin nakuquote yan. For all have sinned and come short of the glory of God. No? Meron pong necessity of the Savior. May pangangailangan po ang tao sa Diyos. Hindi ang Diyos ang nangangailangan sa atin. Ikaw at ako ang nangangailangan sa Diyos. Sapagkat tayo lahat ay makasalanan, sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabi sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. At ibalik mo yan sa Romans chapter 3, verse number 9. Bakit? Meron pong tinawag doon Hudyo, Gentiles. Kung ang Hudyo, no, ay makasalanan, pati rin po ang Gentiles.
Kaya lahat ng tao makasalanan sa Romans 3:23. For all. Hindi sinabi sa, no? Kaya basin po natin Romans chapter 3 verse number 9. So point number 2 na tayo sa necessity of the Savior. Romans chapter 3 verse number 9 muna tayo. Romans 3:9. What then? No, may pagtatanong. What then are we? Pansinin niyo po yung we dyan. Yung we dyan, na una, Hudyo yan. Are we better than they? Alam niyo yung they? Yan yung po yung Gentiles. No? Kaya, sinasabi po dito, mga kapatid, ni Paul, yung mga Hudyo ba ay better than sa mga Gentiles? Hindi mo pwedeng compare. Hindi mo pwedeng ano yun. Hindi pa pwedeng mas better ang Hudyo sa Gentiles. Parehas naman kasi nagkasala. Makasalanan ng Hudyo, makasalanan ang Gentiles. Ang Gentiles tayo, mga kapatid. No? Except sa mga Hudyo, lahat ng nation ay Gentiles. Except sa Hudyo. So, pagka hindi ka Hudyo, Gentiles ka. So, merong tatlong katawan, merong tatlong sa Bible. Ang Hudyo, Masinin niyo po ano? Sa Hudyo, unsaved yan. Gentiles, unsaved. Christian, saved. Amen. Dito tayo. Dati dito tayo. Kasi hindi naman tayo Hudyo. Mga Pilipino tayo. Nung tayo naligtas, nang tayo Gentiles, nang naligtas tayo, naging Christian tayo. Kaya saved tayo. Ang Gentiles, pag nasave siya, magiging Christian siya. Ang Hudyo siya, pag naligtas siya, magiging Christian siya. Ako niyo? Amen. So, yan po ang ibig sabihin, tatlo sa Bible, may tatlong tinatawag na bahagi o tatlong tinatawag dito, no? Yan po, Jew, Gentiles, and Christian. Nasa Bible ba? 1 Corinthians. Basahin natin. Basahin po natin 1 Corinthians. Chapter 10, verse 32. Pakibasa nga. Yan yung sinasabi ko sa inyo. tinatawag din siyang Church of God. Tinatawag yan siyang Church of God, ha? 10:32. Sa 1 Corinthians 1 Corinthians 10:32. 10:32, Give none offering neither to the 1, Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. Okay. Diba? Church of God. Yung binasa rin natin sa chapter 1, verse number 2. So, yan yung Church of God. No? Ang Christian tinawag Church of God o tinatawag din siyang Body of Christ. So, tinawag siya sa 1 Corinthians 1:2, Church of God. Tinawag din siya 1 Corinthians 10:32, Church of God. So, yan din yung Body of Christ. Okay? So, yan po yung katulad po tayo, Body of Christ tayo. Okay? Katawan ni Kristo. So, tayo yung totoong katawan ni Kristo, tayo yung iglesia talaga ni Kristo. Yun nagsasabi silang iglesia ni Kristo, pero hindi sila naniniwala si Kristo ay Diyos. Hindi po talaga totoong iglesia ni Kristo yun. Ang iglesia ni Kristo, alam kung saan pupunta pag namatay. Amen. Sila tanungin mo, Praise. hindi nila alam kung saan sila pupunta pag sila namatay. Right. Tayo, kiniklaim natin yung Savior, tagapagligtas, si Jesus Christ. Sila, hindi nila kiniklaim si Kristo, tagapagligtas, at hindi nila kiniklaim na Diyos si Kristo.
Tayo, kiniklaim natin tagapagligtas at Diyos si Kristo. Amen. Kaya ang Praise the totoong Lord. iglesia ni Kristo, yung mga saved. Sabi diyan sa verse number 32, no? Nabinasa natin, give none offense neither unto the Jews nor to the Gentiles nor the church of God. Ang church of God, 100% for sure, pag namatay sila, pupunta sila sa langit. Pero yung mga nagsasabi sila, ang church of God o iglesia ni Kristo, pag namatay sila, hindi nila alam, no, na sila'y pupunta sa langit. Pag sila namatay, hindi sila matatawag na church of God o iglesia ni Kristo. Okay, malinaw po ang sabi ng Bible. Kaya marami po na nadadaya kasi hindi nagbabasa ng Bible, hindi alam kung ano yung sinabi sa Bible. Narinig lang sa ministro, sumasang-ayon na. No, narinig lang, hindi naman nag-open ng Bible, narinig lang sa ministro, hindi na nag-aral. Dapat mga kapatid, pagka tayo ay nagbabasa, ay narinig nyo sa akin, inaaral nyo rin. Inaaral din ninyo. Hindi lang ninyo narinig sa isang tao na nagsalita. Kailangan inaral ninyo yung sinalita ng tao. Kung totoo ba yung sinabi ng taong yon, ng ministrong yon, o kaya ng pastor, kung totoo sinasabi niya. Kung nasa Bible. Ganyan ang sinabi po ng mga Acts chapter 17 verse 11. Tingnan niyo po. No? Nag-search sila doon sa sinabi ni Apostol Paul. Kung totoo ba yung sinasabi ni Paul. No? Naging ano sila, sigurista sila. Kailangan maging sigurista rin tayo. Hindi tayo basta-basta naniniwala kung sino yung kung tama yung sinasabi ng isang nagtuturo o nagsasalita sa harapan. Kailangan inaalam natin kung tama yung kanyang sinasabi. Nasa Bible ba? 10-11. Kailangan nasa Bible. Look, dito tayo sa Acts 17, verse 11. Acts 17, verse 11. These were more honorable than those in Thessalonica, and that they received the word with all readiness of mind and readiness of mind and search the scriptures daily whether those things were so. Diba, ang ganda po ng binanggit po dyan. Ano po sinabi dyan? Sabi yan, no? Nung nireceive nila ang salita ng Panginoon, they received the word of God with all readiness of mind. Yung kanilang isip, ready. No? Ready yung kanilang isip and search. Hindi lang ready ang kanilang isip at sinaliksik nila ang salita ng Diyos. Search the scripture. No? Naging attentive ka. Halimbawa, nakinig ka ngayon dito sa turo ni Pastor Alan. Naging attentive ka sa sinabi. Isi-search mo rin. Sasaliksikin mo rin. Hindi lang yung narinig mo, kailangan saliksikin mo. Yun din ang trabaho Ng Kristiyano. Hindi lang, sasang-ayon na kagad yung isang tao. Paano kung mali yung sinabi ng pastor? Kailangan, saliksikin mo rin. Kung tama. No? Ganun din po sinabi ni Dr. Peter Lachman. No? Pagka siya nagsasalita, sinabi niya, tingnan niyo yung Bible niyo kung tama yung sinasabi ko. Kaya malaking bagay, search the scripture. Daily, araw-araw. Whether those things were so. Ano yung ibig sabihin, whether those things were so? Kung tama. kung tama yung sinasabi nung nagtuturo. O nasa Bible. Kaya malaking bagay, may Bible kayo, may binigay sa inyo ng Panginoon, may purpose kung bakit yan sa inyo na binigay para basahin. Para alamin yung sinabi ng nagsalita sa harapan. Oh, maging search tayo, magsaliksik tayo. Search. Ano pa? Study. Ano pa yung S? No? Study, search, saka seek. Sabi sa Isaiah. Seek. No? So makita po natin, study. 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God.
A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study. Kaya nga may Bible study. Doon kinuha po yun sa 2 Timothy 2:15. Espas. All scripture sa 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God. Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, necessity of the Savior. No? Alam natin na tayo makasalanan. Sabi sa Romans 3:23. Kaya lahat tayo, makasalanan to, lahat, pero salamat, naging Kristiyano tayo. So yung tinatawag na committed sin na lang ang meron tayo. Wala na yung original sin. Doon? So sa point niya, makita natin all have sinned. Sinner need saving, not reform. No? So makita po natin sa Ephesians chapter 2 verse 1. Basahin po natin Ephesians chapter 2 verse 1. Sinner need saving, not reform. So ang makasalanan kailangan na maligtas. No? Kaya yung reformation na binabanggit po ni Luther, Calvin Luther, o yung mga ibang mga nagano sa Dark Ages, no? Reformation ang gusto nila, no? Pero hindi po yun eh. Kailangan po mga kapatid kung ano yung sinabi ng Bible. He did not come to make bad people good, but to make dead people alive. No? Hindi pumarito ang Panginoon para sa, makita natin, hindi lang po sa mga bad people pumarito ang Panginoon. No? To be good. But to make dead people alive. Ephesians 2:11. 2:1. Ephesians 2:1. Ephesians 2:1. Sabi po dito sa Ephesians And chapter 2. he quickened them who were dead in trespasses and sin. Okay? Napansin nyo, mayroong word that trespasses and sin. Tayo po yun. Yung tinutukoy po dyan. Pero ang sabi niya sa verse number 1, no? Quicken who were dead in trespasses. Ano yung quicken? Para mabuhay ulit tayo. Yung spiritual death natin, mabuhay muli, maging alive. Kaya nga tayong maawit, alive, alive, alive. May buhay. No? So makita po natin spiritually alive. Dapat, hindi na tayo dapat spiritually dead. Kasi nasa Panginoon na tayo. Na born again na tayo. So yung mga na born again, spiritually alive na yan. Hindi na dapat yan, dapat na parang patay na Kristiyano. Hindi na tayo mga zombies. Tayo ay buhay na Kristiyano. Di ba, zombies nga po, napalagi kong in-example, buhay siya pero patay spiritually. Hindi na tayo ganun. Tayo po ay buhay. No? Kaya napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. No? Sinner needs saving, not reform. The chief sinners, sino yung chief sinners na sinasabi dyan? Si Apostle Paul, na sinabi po dyan sa talata niyan, no? So makita po natin, chief sinners po siya, na sinabi dyan sa 1 Timothy. Balik tayo sa 1 Timothy 2:15. Sabi dyan, 1 Timothy 1:15. This is a faithful saying, no, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Sino po siya? Of whom I am chief. No? Siya po yung chief. Sa lahat ng mga makasalanan, siya ang pinakamakasalanan. Kinilin niya po yun sa kanyang sarili. No? Siya ang pinakakasama sa lahat ng masama. No? So makita po natin yan sa katauhan po ni Paul. The chief sinners, acknowledging that you and I personally was the one in need of redeeming mercy. No? Ikaw at ako, dapat i-claim natin yun na tayo ang nangangailangan sa Panginoon, hindi ang Panginoon nangangailangan sa atin. Hingi tayo ng redeeming mercy sa Panginoon. No? Sa pamagitan ng kahabagan niya sa atin. Kasi mahabagin po ang Panginoon natin.
para itubusin tayo sa ating mga kasalanan. At yun ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Okay? So point number 2, the necessity of the Savior. Ano yung number 1? The reality of the Savior. Number 2, the necessity of the Savior. Number 3, the work of the Savior. Ano ba yung gagawin ng tagapagligtas? He gave into the Word. No? Sabi po ng Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. No? Pumarito ang Panginoon para hanapin ikaw at ako na makasalanan. At para iligtas ikaw at ako na makasalanan. To save, to seek, and to save that which was lost. No? So point number 3, the work of the Savior, yun yung work niya. Yung trabaho niya, ikaw ay hanapin. Yung trabaho ng ating Panginoon, ikaw at ako hanapin. At para tayo ay iligtas sa impyerno. No? Kaya sinabi po sa verse number 15 ng 1 Timothy 1:15, no? Na ang ating kapatid na si Paul ay chief sinner, pero salamat nung sa Acts chapter 9 nakakilala si Apostol Paul. Siya po ay nagkaroon ng kaligtasan. Nagpakita ang Panginoon sa kanya sa Damascus. At siya po ay tinawag na chosen vessel. Okay? No, makita po natin yun. He came into the world. God left heaven to teach us in our misery. No? Sa Luke chapter 19 verse number 10. Basahin po natin. Yun yung ating yung kinote ko sa Luke 19 verse number 10. Okay, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya mapansin niyo po yung Son, si Jesus Christ, capital S. No? Son of Man. Okay? Pumarito para hanapin ka at hindi lang hanapin para iligtas ka. Seek and save which was lost. Tayo po ang mga lost. We are lost sinners. Yung awitin kanina, di ba? Millions lost in sin. Napansin niyo po yung inawit po ng choir? Millions lost in sin. Marami pong mga makasalanan. Millions or trillions pa. Billions, trillions, no? Kita po natin, makasalanan in sin. Pero kailangan po nila, they must know the Lord Jesus Christ before it's too late. Before it's too late, kailangan nila makilala ang Panginoon sa Kristo at tanggapin bilang sarili ng tagapagligtas. The work of the Savior, He came into the world. No? Pumarito siya sa ating mundo. Luke 19 verse number 10. Okay, He was wounded for us. Siya po ay wounded. Nagkaroon ng mga sugat, nagkaroon ng pinako sa krus, nagkaroon ng tinatawag na hirap, pasakit, no? He substitute toward death on the cross. Siya po yung for you and me, no? Sa Isaiah 53, basahin po natin, Isaiah 53, verse 4 and 5. Nag-prophesy na po sa Isaiah 53 yung kanyang gagawin po para sa iyo at sa akin. Siya po ay pahihirapan, dadanak ang dugo sa kanyang mga katawan. Isaiah 53 verse number 4 and 5. Sabi po dyan, surely he borne out our griefs and carried our sorrows. Yet ye did return him stricken, senate of God and afflicted. Okay. So makita po natin, no? Yung nangyari po sa kanya. So nahirapan po ang ating Panginoon dito, no? Kasi siya po yung substitute. For our transgression he was wounded for our iniquities. The chastisement of one peace was upon him, and with his
strength, we are healed. Napansin niyo po yung madalas natin nakikita sa Facebook o kaya sa TV, yung mukha ng Panginoon na mayroong corona, natinig, no? At maraming dugo, maraming sugat. Pero alam niyo po, kulang pa yun. Hindi pa yung sulit doon sa picture na yun. Hindi pa sapat yung picture na yun. Mas matindi pa doon ang nangyari sa ating Panginoon. Kasi nga, hindi na po makilala ang mukha niya sa mga nangyari sa kanyang mukha at katawan. Kaya sabi dito, He was wounded for our transgression, dahil sa ating mga kasalanan. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. No? Mapapansin po natin lahat po na nangyari. Napako ang Panginoon, hinataw, hinampas, dinuraan, no? Yun po yung nangyari sa atin, sa ating Panginoon. Tapos siya po ay nilagyan ng koronang tinig, no? Tinusok sa kanyang tagiliran. Marami pang ginawa po sa ating Panginoon. Kaya nga yung awitin, no? Na meron pang mga bagay na hindi tayo alam sa nangyari sa ginawa na nangyari sa Panginoon natin nung siya napako. Marami pa tayong hindi alam. No? So, meron pa mga bagay na hindi natin alam na hirap na ginawa ng Panginoon para sa amin. 1 Peter, dito tayo sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse number 24. 1 Peter, no? The work of the Savior. Tingnan niyo po, Savior siya. Kaya ba ng isang tao yung ginawa po ng ating Panginoong Kristo? Hindi po. Hindi po kaya ng isang tao yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kaya Panginoong Kristo nga siya, Savior siya. Pero hindi niya pinairal yung pagiging tagapagligtas niya. Kasi kung pinairal niya yung pagiging Diyos niya, no? Hindi magkakaroon ng tinatawag na kaligtasan. Salamat sa Panginoon, no? Hindi niya pinairal yung pagiging Diyos niya doon. Hinubad niya yung pagiging Diyos niya. No? Kita po natin. Ano po sabi dito sa mga kapatid sa verse number 24? 1 Peter 2 verse 20. Who is also bear our sins into His own body, in His own body, on the tree. Yan yun sa Calvary. That we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. No? Kaya talaga makikita natin, siya po ang umako ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Lahat ng kasalanan ng tao, siya po ang umako. He was wounded for us. He came into the world to seek and to save, and He is the risen Savior. Siya po ang siya'y nabuhay sa mga patay. 1 Corinthians 15 verse 3 and 4, napansin po natin yung gospel dyan. So makita po natin sa point number 3, the work of the Savior, no? Siya po ay pumunta rito sa mundo to seek and to save. Number 2, sa point number 2, He was wounded for us. Siya po ay nasugatan. Siya ay lahat ng pasakit, lahat ng tama sa kanyang katawan ay talagang sinalo niya, no? Talagang nangyari yun para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Pero pagkatapos yun, siya po ay nabuhay sa mga patay. He is a risen Savior. Proof. Ano yung proof? Nakatibayan na siya po ay nabuhay sa mga patay. 1 Corinthians 15. Yan yung work of the Savior. Kaya nga, kung hindi siya Savior, hindi siya mabubuhay sa ikatlong araw. Pero bakit siya nabuhay sa ikatlong araw? Savior siya. Ako niyo po. Halimbawa, ako namatay. Halimbawa, hindi naman ako nabuhay, hindi ako tatawagin Savior. Ako niyo po. Pero bakit siya tinawag na Savior? Nabuhay siya kasi sa tatlong araw. Kaya tinawag siya Savior. Kasi kung hindi ka Savior, bakit ka mabubuhay? Pero kung Savior ka, mabubuhay ka.
Nakuha niyo po yun yung pagiging Savior ng kailangan, alam natin yung kung sino yung tagapagligtas natin. We must know a Savior He is. No? Kailangan kilala mo ang iyong tagapagligtas. Kilala mo siya. Okay? Ano sabi sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 4? Sabi po dito sa 1 Corinthians 15:1 to 4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, kaya ito yung birth, death, burial, and resurrection, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. No? Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan sa gospel na ibinigay po ng ating Panginoon, yung death, burial, and resurrection yung ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon ng kaligtasan ng tao, ikaw at ako. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3, ito na po yung death, burial, and resurrection. For I delivered unto you first of all that which also received, how that Christ died, no, namatay, for our sins, according to the Scripture. Number 4, and that He was buried, no, inilibing po siya, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So, nandun yung po yung pagkabuhay niya muli sa ikatlong araw. The third day. Rose again the third day. No? Nandun yung gospel, the death, burial, and resurrection. Sa verse 3, yung death. Sa verse 4, yung burial. No? Burial. O pagkalibing. At yung verse 4, nandun yung rose again the third day. No? He raised from the dead. No? He is risen Savior. Yan yung katibayan na siya po ay nabuhay bilang tagapagligtas po natin. Walang ibang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga tayo maawit na yung He is risen from the dead. Kalimutan ko na yung tono niya. Ha? Up from the grave. He arose, di ba? He arose, yung He arose, no? Siya po ay bumangon sa mga patay. Okay, so yan po yung pangatlo na ating punto, the work of the Savior. And the last, dito na po tayo sa pang-apat na punto, the fourth point, the assurance of the Savior. Pasinin po ninyo, no? Yung word na I know. John 17 verse 3. Saan po natin si John chapter 3. Yung katiyakan. Kung inyo mapapansin, sa John chapter 17, verse number 3, I know it is a personal relationship. Salvation is knowing Him, not just about Him. No? Ang kaligtasan hindi lamang sa hindi siya kilala mo, but not just about, no? Kailangan hindi lamang alam mo siya, kailangan kilala mo siya. Alam mo may Kristo, pero hindi mo naman kilala talaga. Kailangan mas kilala mo siya. Mas kilala dapat natin siya. No? So, salvation is knowing Him, not just about Him. Salvation is knowing Him, not just about Him. Yan ang it is a personal relationship. No? It is a personal relationship kasi yan eh. Yung ating personal na kilala dapat natin ang Panginoon. Kaya nga pamagat ng ating pag-aaral, I know what a Savior He is. I know. Do you know what a Savior He is? Are we? Do you? Kailangan alam po natin yun. Alam po natin kung sino yung ating tagapagligtas. Baka mamaya mabanggit natin, iba pala ang pangalan yung tagapagligtas na ating kiniklaim. Mahirap na. Alan pala ang kiniklaim mo na. Naalala ko yung may nagsalita niyan eh. Yung pastor niya ang naging tagapagligtas. No? Hindi po dapat ang i-claim natin na yung pastor ang tagapagligtas. Yes, tinawag din sa Bible na pastor si Jesus Christ.
Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, yung pastor ng iglesia ang tagapagligtas. Kundi yung pastor ng mga pastor. No? Siya po yung ating tagapagligtas, si Jesus Christ. Siya yung tinawag din pastor ng mga pastor. Okay? So makita po natin dyan, the assurance of salvation of the Savior. I know, sa John 17 verse number 3. Sabi po dito sa verse 3, and this is the life eternal, that they might know. Lord, take note yung word, know. The only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. No? The only. Tingnan niyo po yung word, the only true God. No? Sino yung only true God? Walang iba, ang Panginoon sa Kristo. You must know the Savior He is. We must know the Savior He is. So, kailangan po natin kilala. Hindi lang dapat natin siya alam natin siya yung tagapagligtas, hindi lang dapat alam. Kailangan kilala din natin yung tagapagligtas natin. Okay? Kailangan. Halimbawa, kilala mo siya bilang tagapagligtas mo, kailangan alam mo rin kung bakit siya tagapagligtas. Okay? Dapat alam din natin kung bakit siya tagapagligtas. No? Hindi lang dapat natin nakilala siya. Kailangan alam din natin kung bakit siya tagapagligtas. Okay? So, connected yan sa 1 John chapter 5 verse 13, yung John 17 verse 3. Basahin po natin 1 John chapter 5. Sa 20 muna tayo. 1 John 5:20. Buksan po natin 1 John 5:20. Okay? Ano po sabi niya sa 1 John 5:20? Tingnan niyo po yan, oh. Pares po yan sa verse number 20. Okay, verse number 20. And we know that the Son of God is come and hath given us understanding, that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So, connected po yan, John 17 verse 3, dito sa John, 1 John chapter 5 verse 20. Kasi yung John chapter 17 verse 3, si John the Beloved din po ang sumulat na. At itong 1 John chapter 5 verse 20, si John the Beloved din. Isa lang po ang sumulat ng John saka 1 John. Okay? Kasi lima po ang sinulat ni John the Beloved. John, 1 John, 2 John, 3 John, Revelation. Isa lang po ang sumulat niyan, si John the Beloved. Okay? So, makita natin. I know, no? It is witnessed by the Spirit, no? Witness din po ang Espiritu, ang Holy Spirit. The Holy Spirit bears witness with our spirit that we are born of God, o Son of God. No? Sabi sa Romans 8:16, buksan natin. Romans 8:16. Tayo ay tinawag na, kita po natin dito sa Romans 8:16. The Spirit itself beareth witness. Pansinin niyo po yung Spirit yan, capital S. Holy Spirit po yan. The Spirit, o banal na Espiritu. Holy Spirit itself beareth witness. No? Nagpapatotoo yung Holy Spirit sa atin. Nagpapatotoo siya. Kaya nga pagka meron tayong ginawang kasalanan, yung Holy Spirit nagkukonvict sa atin kasi anak tayo ng Panginoon. Sabi niya, no? Beareth witness with our spirit. Yung spirit na ito, small s. Yung unang spirit, capital. So yung banal na espiritu, nag-uudyok sa espiritu natin. Pagka mayroon tayong mga nagawang kasalanan, may conviction. No? O kaya, inahamon tayo ng salita ng Diyos, may conviction yung Holy Spirit sa espiritu natin. Okay? So malaking bagay, makita po natin yung Holy Spirit, no? Yung Spirit bearing witness with our spirit that we, sabi diyan sa Romans 8 verse number 16, that we
are the children of God. So, anak tayo ng Diyos. Amen. Kasi ang banal na Espiritu, nangungusap sa ating Espiritu na tayo ay anak ng Diyos. Pag wala na yung pangungusap ng banal na Espiritu, hindi ka anak ng Diyos. Kasi wala nangungusap sa iyo. Kaya pagka nagkakaroon po na katulad niyan, ng invitation, ng tinatawag na pagtawag, Holy Spirit ang nangungusap sa Espiritu natin. Kung bakit ka tinawag, kung bakit ka nag-surrender ng buhay mo, kung bakit ikaw ay nudyo ka na humingi ng tawad sa Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan. So yung Espiritu, o yung banal na Espiritu, nangungusap, nakikipag-usap sa ating Espiritu na mayroon tayong dapat actionan. Kailangan mayroon tayong gagawin, no? I know, no? We know. I know it is based on a finished work of Jesus Christ the Lord. He saved to the uttermost because He ever lives to intercede. So ito yung ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo. Hebrews chapter 7, no? Tatlong verse na lang po ito. Hebrews 7 verse 25. Ano ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo? Siya po ang pinapanalangin tayo. Hebrews, intercede. Pag sinabi intercede, may nananalangin sa iyo. Sa akin. Hello? Yun ang ginagawa po. Yung Diyos Ama, may nananalangin sa iyo. Yung Diyos Anak, nananalangin din sa iyo. At ang mga kapwa-kapatiran, nananalangin sa iyo. Tingnan niyo po nananalangin sa atin, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang kapatid natin sa Panginoon. Sabi dito sa Hebrews chapter 7 verse 25. Sabi po dito sa verse 25, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. No? Yung intercession? No? Yung nagpe-pray sa ibang tao. May nagpe-pray ang ating Panginoon. Na ikaw at ako, sabi niya, no? Seeing that ever liveth to make intercession for them. Sa mga tao, may nagpipray. Especially sa atin. No? And wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God. No? By Him. Kaya nga, by Him, yung word yan, yung Him, si Jesus Christ. Sa John 14 verse 6. No? Sabi diyo, sa Matthew chapter 28 verse 18, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father. All power is given unto me, binigay sa kanyang kapangyarihan. Kaya kailangan lumapit ang tao sa kanya, sabi sa John 14 verse number 6. No? Kaya ang tao kailangan po ang Panginoon sa Kristo. Siyang daan, katotohanan at buhay. Walang makakarating sa langit kundi sa pamagitan ni Yesu Kristo. Sabi po sa John 14 verses, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. I know it is based on the finished work of Jesus Christ on the Lord on the cross of Calvary. He saves to the uttermost because He is ever lives to intercede. No? Talagang yung ginagawa ng Panginoon sa Kristo to intercede. So, kita po natin, is He your Savior? Is He your Savior? Hindi she. Is He your Savior? Siya ba ang tagapagligtas mo? Siya ba ang tagapagligtas mo kay kapatid? Yes. Siya ba ang tagapagligtas natin? Is He your Savior? So, sa ating conclusion, siya ba ang tagapagligtas natin? Amen. Is He? Amen. Is our Savior? Ano sabi ng 1 John 4:14? 1 John 4:14. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Hello? Ang Diyos po, sabi dito, testify that the Son to be the Savior of the world. Sino yung Son na yun?
Walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. No, siya Savior, that the Son of God. No, sinabi diyan that the Son, verse number 14, sinugo po siya to be the Savior of the world. Sinugo siya ng kanyang Ama na nasa langit para maging tagapagligtas ng sangkatauhan ng mga tao, ng lahat ng tao. So, is He your Savior? Siya ba ang ating tagapagligtas? Amen. Dapat lang po siya ang tagapagligtas mo. Accept. So kung hindi pa siya ang tagapagligtas sa mga nakakapanood sa atin ngayon, o hindi pa ninyo, o hindi pa nila tagapagligtas ang ating Panginoon sa Kristo, now is the right time to accept the Lord Jesus Christ as their Savior, as their personal Savior, and there will be there is a promise, no, na sila po'y magiging anak ng Panginoon. Okay. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 sa ating text sa uli, no? At sabi sa Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung tatawag po ang isang tao sa pangalan ni Jesucristo, ay siya ay ligtas niya. Kaya sabi, call unto me, And I will no? For whosoever shall call unto me, sabi sa Romans 10:13, for whosoever shall call unto me, ano po ang sabi? Shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Upon the name of the Lord. No? Bakit sinabing Lord? Kasi just nga siya. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? So kailangan tumawag sila kay Kristo, siya ang Diyos at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Okay? Call upon the name of the Lord and they will be saved. So yan po yung apat na ating pointers. Number 1, recap natin the reality of the Savior. Number 2, the necessity of the Savior. Number 2, the necessity of the Savior. Number 3, the work of the Savior. And the last, the assurance of the Savior. Okay? So yan po yung apat na punto, no? I know what a Savior He is. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, nasa langit, salamat po. Sabi nga po ng awitin, I know whom I believe. Thank you, Lord. Meron kaming Savior na dapat naming pagtiwalaan. Salamat po, nagtiwala po kami sa inyo. We know that you are the Savior sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Nagpupuri kami, nagpapasalamat. Hindi lamang narinig namin ang pangalan mo, bagkus nagtiwala kami sa pangalan mo. At itong pagtitiwala na to, na kinilala ka namin bilang aming personal tagapagligtas at Diyos ng aming kaluluwa. Salamat po sa aming natutunan. I know what a Savior He is. Lord, we thank you sa aming pagpapatuloy. Kayo patuloy na mga sa amin sa pagtapos. Ito sa dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay, tayo po ay dadako sa ating operatory.